The title of our message for today is this: Focus on Jesus. Focus on Jesus. Kindly open your Bibles in John chapter 3. John chapter 3, verses 22 to 36. John chapter 3, verses 22 to 36. This is the word of God. After this, Jesus and his disciples went into the Judean countryside, and he remained there with them and was baptizing. John also was baptizing at Aenon near Salem, because water was plentiful there, and people were coming and being baptized, for John had not yet been put in prison. Now a discussion arose between some of John's disciples and a Jew over purification. And they came to John and said to him, "Rabbi, he who was with you across the Jordan, to whom you bore witness, look, he is baptizing, and all are going to him." John answered, "A person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete. He must increase, but I must decrease. He who comes from above is above all. He who is of the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. He who comes from heaven is above all. He bears witness to what he has seen and heard, yet no one receives his testimony. Whoever receives his testimony sets his seal to this, that God is true. For he whom God has sent utters the words of God, for he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son, and has given all things into his hand. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Pagpalain tayo sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Samahan niyo po akong dumulog sa ating Panginoon para sa paggabay sa ating pag-aaral. Aming Diyos at banal na Ama, patuloy ka po naming itinataas sa aming mga buhay. Patuloy ka po naming pinasasalamatan, kinikilala, sapagkat kayo ang Diyos na mabuti, kayo ang Diyos na sadyang makapangyarihan sa lahat. Kaya nararapat lamang po, Panginoon, na ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pasasalamat ay tanging sa inyong pangalan lamang. Panginoon, hinihiling po namin na sa aming pag-aaral ngayong araw na ito ay ikaw ang magbukas ng aming mga isipan, ng aming mga puso na tatanggapin, Panginoon, ang inyong salita. Natatanggapin, Panginoon, at susundin sa kung anuman ang inyong pinag-uutos dito sa inyong banal na salita. Panginoon, sa inyo po kami nananalig. Sa inyo po kami umaasa ng kaliwanagan. Sa inyo po kami aasa ng katalinuhan, Panginoon, sapagkat hindi po namin kaya itong unawain kung kami lamang. Panginoon, ikaw nga po ang siyang patuloy na maitaas sa worship na ito. Ikaw po ang siyang patuloy na mapasalamatan at siyang makita dito, Panginoon, sa mensahe na ito. Muli, sa inyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Focus on Jesus. So, sa passage na ito, I think maliwanag sa atin na pagkatapos ng pangyayari sa usapan ni Nicodemus at ng Panginoong Jesus, sila ay nagtungo kasama ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea. Nanatili sila ng kaunting panahon at sa pananatili nila doon
ay nagkaroon ng pangangaral at pagbabautismo sa tubig. Merong comparison naman pagkatapos ng pangyayaring ito dito sa kwento, samantalang si John the Baptist ay nandun naman sa Ainon, malapit sa Salim. Siya ay nagbabautismo roon sa dakong iyon sapagkat sabi nga dito, maraming tubig doon. Pinuntahan siya ng mga tao at doon ay nagpapabautismo sa kanya. At katulad ng sinabi sa passage, hindi pa nabibilanggo si John noong mga panahon na iyon. In verse 25, tingnan nyo, mayroong issue, mayroong debate, mayroong diskusyon, mayroong argumento na namuo sa pagitan ng mga disciple ni John the Baptist at yung sinasabi dito na isang Hudyo. Hindi rin natin alam ang kanyang pagkakakilanlan sapagkat hindi naman nabanggit na dito. Tinawag lang siyang isang Hudyo. Pero makikita natin yung laman ng kanilang diskusyon. Ito ay patungkol sa seremonya ng paglilinis. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ano ang kahalagahan nito? At marahil, patungkol din ito sa ginagawa ni John the Baptist na pagbabautismo sa pagsisisi. At ganoon na din sa pagbabautismo na ginagawa ng Panginoong Hesus. At pwede nating ma-imagine kung paano naganap ang debate na ito. Marahil, isa itong debate na makikita natin at mapapanood natin sa mga internet sites, sa YouTube, sa Facebook, marami niyan ngayon. At pwede din natin itong maisip kung paano nila ito ibinalita at inireport kay John the Baptist ang naganap na diskusyon at debate. Subalit, iba ang naging dating sa mga disciple ni John the Baptist doon sa naganap na yon. Sapagkat napag-alaman nila na doon mismo sa diskusyon na yon ay mas popular, mas kilala na ang Panginoong Hesus kesa sa kanilang sinusundan, kesa sa kanilang pinuno na si John the Baptist. At makikita natin ang nararamdaman ng mga disciple na ito na kitang-kita sa laman ng kanilang pagsusumbong, sa laman ng kanilang report at balita kay John the Baptist. Tingnan natin, in John chapter 3 verse 26, ito yung sinabi nila, ito yung sumbong nila. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you across the Jordan, to whom you bore witness, look, he is baptizing, and all are going to him. Kita nyo? Kita nyo yung laman ng isipan, the way na sinabi ito ng kanyang disciple. Nakita natin kung paano ang sinabi at isinumbong kay John the Baptist. Parang may nais na iparating na mensahe na may laman na para bang tunggalian na nagaganap. Mayroong kompetisyon na nagaganap. Sa madaling sabi ay mayroong rivalry. At nung mga nakaraang linggo ay tinalakay natin si John the Baptist. At napag-alaman natin na isa siyang dakilang mamamahayag. Diba? Pinagdaanan natin yan. A great preacher. Isang tao na may pambihirang abilidad, pambihirang kabanalan, at kasiglahan sa salita ng Diyos. May pambihirang pagkakaalam sa katotohanan ng Diyos at sa kaharian ng Diyos. At napakarami ang iniwan ang kanilang mga pamumuhay para lamang sumunod at maging disciple ni John the Baptist. Subalit, mayroon naman na iba na ilan na kabilang dito si Andrew at ang kapatid niya, si Simon Peter, ayon sa John 1 na ating napag-aralan, na iniwan siya
iniwan si John the Baptist para sumunod kay Jesus. Di ba? Nabasa na natin yon, napag-aralan na natin yon. At dito ay maaari nating isipin na may namumuunang tensyon at rivalry na nararamdaman itong mga disciple ni John the Baptist. At ikaw at ako ay alam natin ang pakiramdam kapag mayroong kompetisyon, kapag mayroong tunggalian na nagaganap. At marahil pwede nating isipin ang mga nararamdaman at iniisip nitong mga disciple ni John the Baptist nung mga panahon na yon. Marahil, syempre, una dyan, may galit, may pagkainggit, may pagkamunghi, at kung ano-ano pa na pwede nilang maramdaman. Isang napakahalagang punto sa kwento ng buhay ng Panginoong Hesus. Sapagkat kung ito ay hindi na-deal ng maayos ni John katulad ng kanyang ginawa dito, ay marahil ito ay magdudulot ng napakalaking pinsala at malubhang kahihinatnan bilang resulta. At makikita natin dito yung napakaganda at kapuri-puring pamamaraan ni John the Baptist kung papaano niya idinil ang napipintong tensyon at rivalry sa pagitan ng kanyang mga disciple. At yan ang tututukan natin ngayong araw na ito. So we have 3 points, and this is the first point, starting with this. Point number 1, as believer, our only focus is the glory of Jesus. As believer, our only focus is the glory of Jesus. Una sa lahat, napakasimpleng paraan, napakasimpleng bagay lamang ng ginawa ni John the Baptist para idil ito. Ipinihit niya, ifinokus niya, itinutok niya lahat sa Panginoong Jesus. He must feel our vision. At makikita natin yan sa verses 27 to 30. Ito ang sinasabi, John answered, "A person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. You yourself bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. The one who has the bride is the bridegroom, the friend of the bridegroom who stands and hears him, rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete. He must increase, but I must decrease." Hindi ko na gusto pang i-psychoanalyze ang passage na ito. Subalit, sa ganitong pakahulugan ito ay imposible para sa atin. Sapagkat mayroon ng namumuo na tensyon. Mayroon ng sense of rivalry na nararamdaman ang mga disciple na ito sa pagitan ng mga disciple at kay Jesus. Ulitin ko, wala pa dito. Wala pa dito yung rivalry ha. Wala pa yung eksaktong rivalry. Namumuo pa lang ito. So, napipinto pa lang ito. At nararamdaman na ito ng ibang disciple. At marahil, gano'n na nga. Kaya nga, paulit-ulit na sinabi ni John the Baptist na hindi siya ang Kristo. Hindi siya ang Kristo. Sabi niya, I am not the Christ. Hindi ako ang Messiah. Isa lang akong forerunner. Isa lamang akong forerunner. Tagapaghanda lamang sa pagdating ng tagapagligtas. At ang kamanghamanghang bagay patungkol sa passage na ito ay yung sinabi ni John the Baptist sa kanyang mga disciple. Na ang ibig sabihin ay ganito. Nariak si John the Baptist. I find my fulfillment and I find my contentment and I find my joy in being what God has made me.
Yan yung gustong iparating at gustong ipaliwanag ni John the Baptist sa kanyang mga disciple. Sabi niya, nakikita ko ang pagiging kontento at meron akong kagalakan sa kung ano ang ginawa sa akin ng Diyos. And church, gusto kong i-apply ito dito rin sa atin, sa mga involved sa gawain ng church, sa mga involved sa mga gawain ng pagiging Kristiyano. Ito ay para sa ating lahat. Para sa atin itong lahat. Dumaan tayo sa struggle na ito. At marahil yung iba ay patuloy na pinagdaraanan ang struggle na ito ngayon. Ang kagustuhan na maging iba na hindi naman talaga tayo yon. Tama? Meron tayong ganong pag-iisip. Wanting to become someone who actually was not. Maraming nakapaligid sa atin na para bang mas talentado. Di ba? Mas talented sila. Maraming nakapaligid sa atin na mas may kakayanan sila. Na may mas abilidad sila. At hindi nyo nalalaman, ito ay isang pamamaraan ng Diyos. Para saan? Ito ay pamamaraan ng Diyos para tayo ay patuloy na maging humble. Kung kaya mas maraming may mas maabilidad sa atin. Ito ay nagpapaalala sa atin na patuloy tayong maging mapagpakumbaba. At lubhang napaka-importante nito. Hindi ginamit ni John the Baptist ang pagkakataon na ito na kung tutuusin ay napakadali para sa kanya na itaas ang kanyang sarili, itaas ang kanyang ego at ipakita na napaka-importante niya. Hindi ba? Kayang-kaya niya naman yon. Pero hindi niya ginawa ang bagay na yon. Bakit? He was at ease. Kontento na siya sa kung ano ang meron siya. Importante ito sa atin sapagkat napakarami sa ating mga Kristiyano ay hindi kontento sa mga gifts and talents na ibinigay sa kanila. Minsan, hindi sila kontento sa posisyon na kung ano ang inilaan sa kanila ng Diyos. Kahit na ba ito ay bilang isang asawa, bilang isang ina, o di kaya naman ay musician, singer, pastor, elder, deacon. Subalit gusto mo pa ng something else. May ganun eh. Parang gusto mo pa ng something else. Gusto mo pa to be somewhere else. And John the Baptist is saying, I am not the Messiah. Gusto mo pa ng kahit ano. Pero sinabi niya dito, I am not the Messiah. I am not the Christ. Tingnan natin muli ang kanyang pahayag sa verse 27. John answered, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Naunawaan niyo ba yung sinasabi niya? Sabi niya, kontento na ako sa providence ng Diyos. Ganun lamang siya kaikli. Kumpleto na ako, sapat na sa akin, sa kung ano ang binigay sa providensya ng Panginoon. Sabi niya, sino ako? Sino ako para magtanong? Sino ako para mag-ask ng higit pa? Ay ito ang inilaan sa akin ng Diyos. At kung ano man ang bagay na ginawa niya sa buhay ko, I find joy in that. Hindi si joy-joy. Yung kaligayahan. I find joy in that. Kaya naman sinabi niya sa verse 29, the one who was the bride is the bridegroom, the friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore,
This joy of mine is now complete. Sa ibang translation, yung complete ay full. At marahil, tingnan nyo itong verse na ito. Gustong-gustong gamitin ni John the Baptist ang mga salitang ito. Yung joy and complete. Joy and complete. Kita nyo ang ibig sabihin? Kita nyo ang ibig sabihin niyan? Ganito yon. Ang aking pagiging kontento at kagalakan ay nagmumula sa probidensya ng Diyos. Ang aking pagiging kontento, ang aking kagalakan ay nagmumula sa probidensya ng Diyos. Sa totoo lang, ang gawain at ministry at posisyon ni John the Baptist sa plan of redemption ay sadyang napakahalaga. Huwag nating mamaliitin. Sadyang napakahalaga ng kanyang task nitong si John the Baptist. Sabi pa nga ng Panginoong Jesus, patungkol kay John the Baptist, no one born of woman is greater than John. Kita niyo yung pahayag sa kanya ng Lord? No one born of woman is greater than John. Subalit sa pagkakataong ito, ang kinakausap ni John ay ang mga disciple niya. Ang kanyang mga tagasunod na maaaring magdala ng problema at gulo at trouble sa kaharian ng Diyos. At imagine nyo kung gaano na lang kabilis na buo ang issue na ito sa kanila. Subalit ang sinabi ni John dito ay walang higit pang mas malala kumpara sa kagustuhan nating maging iba sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Yun ang mensahe niya dito. Wanting to someone else. Wanting to be someone else's wife. Kikita niyo yon? Or someone else's home. Or di kaya naman kagustuhan na ganun din ang sweldo niya. Sa sweldo lang nakikita niya. Kapareho ng trabaho ng iba. O ganun din naman, kung ano ang tinatamasa at kung ano ang kapuri-puri sa kapwa niya. At yung salitang yan ay naglalaro ngayon sa ating mga millennials na lagi nating naririnig, itong sana all na ito. Sana all. Wala tayong kakontentuhan. Di ba? Lagi yung merong kadikit na sana all. Yan ang karamihan sa atin. At sa totoo lang, ganyan ang pamumuhay natin. At sinasabi ko sa inyo, ito ay miserable. Ito ay miserable. Namumuhay tayo na ganito, sa ganitong paraan, sa walang katapusang misery. Walang katapusang misery. At pinutol ito ni John sa kanyang sinabi in verse 27. Nirebuke niya ito. Sabi niya, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Marahil ang sinasabi dito ni John ay patungkol sa kanyang sarili o ito ay patungkol kay Jesus na sinasabi na ang honor and dignity and following at yung bilang ng mga disciple na sumusunod sa Panginoong Jesus at sumusunod sa Kanya, lahat ng ito ay dahil sa Diyos na ibinigay sa kanila. Sabi ni John, sino ako para magreklamo? Sino ako para magreklamo? Sino ako para maging bitter patungkol dito? Because a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. At ang kasunod niyan ay yung verse 30. He must increase, but I must decrease. Yan ang aral at turo
para sa ating lahat. Ang napaka-practical na turo para sa atin sapagkat karamihan sa ating mga nagsasabi na tayo ay Kristiyano, ito lang ay bukang bibig ng bawat isa sa atin. Karamihan dyan ay puro nagsasabing Kristiyano at kailangan nating ibaba karamihan sa atin. Kailangan nating ibaba ang ating mga pride na mas mataas pa sa mga height natin. Di ba? Maraming Kristiyano nagsasabi ng ganyan. Pero yung buhay nila punong-puno ng pride sapagkat punong-puno tayo ng ating mga sarili. Marami sa atin ginagawa ito sa kanilang sariling pamamaraan, sa kanilang sariling lakas, sa paraan na gusto natin. Why? Dahil ganyan tayo pinalaki ng mga magulang natin. Ganyan tayo inispoiled ng mga nakatatanda sa atin. Marami kang bagay na kayang ibigay ng mundong ito. Mayroon kang karir, mayroon kang trabaho na ikaw mismo ang nasusunod. Ganyan ang takbo ng mga buhay natin sa ngayon. Ganyan ang takbo. At makikita natin at malalaman natin sa visible church ng Panginoon. Hindi ganon ang pamamalakad. Hindi ganon ang pamamaraan. Sapagkat kung sino man ang gustong maging angat at dakila, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, naalala nyo yung sinabi niya, kung sino man ang gustong umupo sa aking trono, sa kanan o sa kaliwa. Anong sinabi niya doon? Kung gusto mong maging angat, doon ka sa ilalim magsimula. Doon ka sa ilalim ng mesa magsimula. Go to the bottom. Sa ilalim, that's the way to do it. He must increase, but I must decrease. Alam niyo ang pamamaraan para lumago sa buhay Kristiyano is to grow down sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Ang pagiging makasarili natin, ang makasarili nating paglago, yan ang kinakailangan nating bigyan ng pansin. Because in the Christian life, to grow up in grace means to grow down in our estimation of ourselves and of our self-importance. Nakatulad dito sa kwento na ito, si John ay may kagalakan. Si John ay kontento na sa kung ano ang ipinagkaloob at ginawa sa kanya ng Diyos. At ano ang pagkakalarawan niya dun sa analogy na ibinigay niya sa atin? Sino siya? Siya yung best man. Siya yung best man at hindi ang groom. Di ba? Not the bridegroom, but the best man. Lahat tayo, kung tayo ay pupunta sa isang kasalan, hindi po ba? Hindi naman natin hahanapin kung sino ang best man. Di ba? Pag pupunta tayo sa kasalan, o di kaya naman, sino dyan ang best man? Nasaan ang best man? Di ba? Kung ang best man ang sikat at nakaaangat sa isang kasalan, ibig sabihin nun, alam nyo ba kung ano ibig sabihin nun? Kapag mas gwapo yung best man, kapag mas kapansin-pansin yung best man, kapag mas magarbo yung best man, ibig sabihin nito, hindi niya ginawa ang kanyang tungkulin. Nagigets niya ako? Hindi niya ginawa ang kanyang responsibilidad. Bakit?
Sapagkat ang trabaho at tungkulin ng isang best man ay i-draw ang attention doon sa bridegroom. Baka hindi pa kayo nagpapakasal. Ganun po yun. I-draw yung attention ng mga tao doon sa bridegroom. At si John the Baptist ay masaya na siya. At kontento na siya bilang isang best man. Na ginawa niya ang kanyang trabaho na ibinigay sa kanya ng Diyos. Di ba napakaliwanag ng analogy na ibinigay sa atin ni John the Baptist. At pansinin niyo yung verse 31 at verse 35. Mayroong connection doon sa pag-uusap ni Nicodemus at Panginoong Jesus. Makikita nyo. Dahil si Jesus ang sinasabi na the one who came from above. Diba? Sa usapan ni na Nicodemus at Jesus, yung sinabi niya, the one who came from above. And later, in verse 31, ang sabi doon? The one who comes from above. The one who comes from above. Naunawaan niyo ba kung ano ang gustong iparating ni John the Baptist sa atin? Nakikita niyo? Hindi niya lamang gustong ilayo ang kanyang sarili. Bagkus, inilalapit niya ang atensyon patungo sa Panginoong Jesus. He is exalting Christ. And in verse 35, sabi niya, the Father loves the Son and has given all things into His hand. Hindi ba't ito ang isang napakagandang verse para sa ating mga Kristiyano? Napakaganda nito, wala nang gaganda pa dito. The Father has given all the things into His hand. Ang buhay mo, ang bahay mo, ang pamilya mo, ang mga anak mo, yung kinalalagyan mo ngayon sa buhay, kahit pa yung bilang ng mga buhok mo, lahat yan ay nasa kamay ng Panginoon. Nauunawaan niyo ba yon? Lahat ng yan ay nasa pamamahala ng Panginoong Jesus. Hindi sa kung sino man, hindi sa kamay ng kung sino-sino man, kundi sa kamay ng ating Panginoong Jesus na namatay para sa inyo. Na namatay para sa atin. Nasa kamay ni Jesus na nagdusa doon sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at kahihiyan. Sabi dito, mahal ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kaya lahat ay ibinigay niya sa pangangalaga ang pamamahala sa kanyang bugtong na anak. And in verse 34, for He gives the Spirit without measure. For He gives the Spirit without measure. At sa palagay ko, ito ay patungkol kay Jesus. Subalit, maraming commentators ang hiwa-hiwalay dito. They are divided sa kanilang pagkakaunawa sa verse na ito. Subalit, sabi nga ng isang theologian, ganito ang sabi niya, it makes perfect sense in the context that John the Baptist is still speaking and saying that the Father loves the Son and has given to Him the fullness of the Holy Spirit. Sa usapin ng Covenant of Grace, lahat ng pangangalaga, lahat ng pamamahala ay ibinigay ng Ama sa kanyang mga kamay. Sa kamay ng kanyang bugtong na anak na kung saan
ang banal na Espiritu ay nananahan sa kanya in His fullness. Naintindihan niyo yung verse? So, ganito ang gustong ipakita ni John the Baptist. Ang Kristyanismo ay patungkol kay Kristo. Yan ang sinasabi ni John. At hindi patungkol kay John the Baptist. At hindi rin patungkol sa ritual ng paglilinis. Hindi ito patungkol sa bautismo. Ito ay patungkol kay Kristo. Ang pagiging Panginoon ni Jesus. At patungkol din ito sa relasyon natin sa Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Kaya nga sa natapos nating pag-aaral, ang tingin sa kanya ay isang dakilang guro ni Nicodemus. Tama? Yan ang tingin kay Jesus. Guro na dapat hangaan at tingalain. Guro ng ating mga buhay na siyang magtuturo sa atin kung paano tayo makapagsusurvive sa mundong ito. Subalit, higit pa siya dyan. Higit pa dyan ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay anak ng Diyos. And He demands our worship. He demands our all. Lahat sa atin. Sinasabi sa atin ni John the Baptist dito na sa gitna ng biblical message na ito, sa gitna ng puso ng history of redemption, lahat yan, ang nasa gitna niyan, ay si Jesus. Si Jesus lamang. Siya lamang ang tingnan natin. At wag ako, sabi ni John the Baptist. Behold, Christ. Focus and follow Him. Give Him everything. Siya lamang. Wala nang iba pa. Tingnan nyo ang Panginoong Jesus. Mag-focus kayo sa Kanya. Tingnan nyo siya sapagkat siya ay anak ng Diyos. Look and focus to Him because the Father loves Him. Look and focus to Him because the Spirit indwells with Him. Look and focus to Him because He is the center of it all. Yan ang sinasabi ni John the Baptist. At ano pang karagdagang katotohanan ang makikita natin dito sa passage na ito? And this is our point number 2. That those who trust Jesus already have eternal life. That those who trust Jesus already have eternal life. John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. Hindi ko alam kung si John the Baptist pa rin ba ang nagsabi nito at nagsasalita dito. At dahil hindi naman ito naka-red letters, alam natin kapag naka-red letters, ang nagsabi nun ay si Jesus. Hindi rin naman. Kung may kahalagahan man yun o wala, pero marahil ang nagsabi nito ay si John, pero hindi the Baptist. John, yung writer ng libro na ito, ang siyang nagsabi nito. Para bang nilagyan niya ng conclusion ang tagpong ito at sinasabi niya na kung sino man ang naniniwala sa Panginoong Hesus ay mayroon ng buhay na walang hanggan. At kung sino man ang hindi sumunod sa Panginoong Hesus ay hindi makakakita o makakasumpong ng buhay. Sa halip, ang galit at puot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, mayroong resulta. Mayroong bunga. May mga consequences kapag hinindian mo ang Panginoong Hesus.
laging may consequences. Marahil, napakarami nating dahilan na pwedeng idahilan sa mga buhay natin. Subalit ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid at kaibigan, na may kalakip na consequences ang hindi mo pagtugon sa pagtawag ng Panginoon. Napakadaling hamakin ang kasimplihan ng mabuting balita. Kung gaano kapersonal ang mabuting balita. At napakadali ding gawing mahirap na unawain ang mabuting balita. At pwede rin namang gawin natin itong sopistikado. Ang totoo, alam niyo ang totoo? Napakarami lamang nating dahilan. Napakarami nating excuses sa buhay. Sa ating mga Kristiyano, maraming tayong dahilan para hindi mag-church. Di ba? Kasi may pasok eh. Kasi may sakit yung ano ko eh. Kasi kung ano-anong dahilan na pwede nating ibigay para hindi mag-church. Mayroon pa nga, yung mga tao na nag-church ay nakasalalay lang. Dahil dun sa tao na naroroon sa loob ng church. At minsan, kabaliktaran. Kaya yung iba hindi nag-church kasi may kinaiinis ang tao doon sa loob ng church. Sabi nga dito sa bansang ito, too much. Too much looking to men. Too much looking to men rather than focusing to Jesus. Di ba? Rather than looking to the King of Kings and the Lord of Lords. Na kapag tayo ay nakapagtitipon, kung sa church man o sa ganitong online service, ang Panginoong Hesus ay kasama natin. Amen? Lagi. Kapag merong pagtitipon ng mga Kristiyano, naroroon ang kanyang presensya. Naroroon ang Panginoong Hesus. Lagi siyang nandun sa mga tao niya. At yan ang importante. Laging may mabuting balita na ibinibigay sa atin. Kapag ang Kristiyano ay nagsama-sama, laging may mabuting balita, laging may encouragement galing sa mabuting balita na ibinibigay para sa atin. That if you believe on the Son, sabi dito, you have eternal life. It is faith alone in Christ. It is faith alone in Christ. Ilatag mo lahat sa kanyang paanan. Lahat-lahat. At manatili tayong nakatayo at manindigan para sa kanya lamang. Sabi nga ng isang paborito kong kanta, nothing in my hands I bring. Nothing in my hands I bring. It means wala tayong madadala, kundi empty hands lamang. Wala tayong mabibit-bit. Nothing. Sabi pa, nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. At yan ang sinasabi dito ni John, the writer, hindi the Baptist. John, the writer. Ganyan lamang kasimple. Isa itong encouragement para sa ating lahat na Kristiyano na magpatuloy sa ating pagsunod at pananampalataya sapagkat mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Sapagkat may pananampalataya na tayo sa kanyang anak. Church, panghawakan natin ito. Paniwalaan natin ito. Sapagkat ito ay kanyang salita. Ito ay kanyang pangako sa atin. Kaya manatili tayong nakafocus at nakatingin sa Panginoong Hesus. Point number 3.
that those who reject Jesus are already under the judgment of God. That those who reject Jesus are already under the judgment of God. Verse 36 pa rin tayo. Verse 36. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Nakita natin yung kabilang side ng eternal life. Andirito rin sa verse na ito. Sabi dito, kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya, kung hindi ka sumusunod sa Kanya, kung wala kang tunay na relasyon sa Panginoong Hesus, sabi dito, ang galit at puot ng Diyos ay mananatili sa iyo. Napakalinaw na sinasabi dito na hindi darating ang galit at puot ng Diyos sa iyo. Ang galit at puot na yon ay nasa iyo na, kaibigan. Nasa sayo na, kaibigan, kung wala kang pananampalataya sa Panginoong Jesus. You are already under the wrath of God if you are not a believer. At mananatili ito habang buhay. Tingnan niyo ito. Tingnan niyo ito. Kapag ikaw ay namatay nang walang pananampalataya sa Diyos, kasama mo ang galit at puot ng Diyos. Tingnan niyo yan, ha? Tandaan niyo yan. At kapag ang kaluluwa mo naman ay dumaan na sa kamatayan, still, the wrath of God will be upon you. At ito ay mananatili. At kapag ang katawan naman natin ay dumating na sa resurrection in the last day, at muli itong magre-reunite sa ating mga kaluluwa, guess what? Still, the wrath of God will be upon you. At ito ay mananatili sa iyo ng walang hanggan kung wala kang pananampalataya sa Panginoon at tagapagligtas. Marahil minsan, itinatanong natin ito sa ating mga sarili. Bakit hindi sila maniwala? O bakit hindi sila manampalataya? Hindi ba? Kaibigan, kung ito man ay totoo, bakit hindi mo subukang maniwala? Bakit hindi mo subukang maniwala? Hanggang sa masuri mo at masiyasat mo ang iyong puso. Sapagkat kung hindi dahil sa grasya lamang at awa lamang ng Diyos, marahil wala ni isa man sa atin ang maniniwala sa Kanya. Church, iisa lamang ang mensahe ni John the Baptist para sa atin ngayong araw na ito. Sinasabi niya sa atin na wag natin siyang tingnan. Sinasabi niya sa atin, wag nating pakatitigan ang importansya ng ating mga sarili. Sa halip, i-focus natin. Ituon natin ang ating mga paningin sa ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. This is the word of God. He who have ears to hear, let them hear. Tayo ay manalangin. Banal naming Diyos at makapangyarihang Ama, patuloy po kaming sumasamo sa inyo. Patuloy po kaming sumasamba sa inyo. Nagpapasalamat at nagagalak katulad ng nararamdaman ni John. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kami ay binigyan mo ng panibagong pag-asa. Binigyan mo kami ng panibagong kaalaman at panibagong pwede naming i-apply sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo po kami
Tulungan mo po kami na sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ito ay magawa namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa passage na ito na kung saan po ay nagtuturo sa amin na kami ay patuloy na tumingin, patuloy na ituon ang aming mga paningin sa inyong anak na aming tagapagligtas. Panginoon, maraming salamat po sa mga katotohanan na ito. Ipagpatuloy niyo po yung ibigay sa amin ang desire, ang uhaw at ang gutom patungkol sa inyong salita. Muli, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.